Hello mga kapatid, God bless, good morning. Ayun, kamusta na kayo mga kapatid? Salamat sa araw na ito, sa bawat araw na tayo ay nagigising at nabubuhay pa sa panahon ito. Thank you Jesus, ito ang una-una natin. Gawain magpasalamat at magpuri sa Panginoon sa bawat araw na tayo nagigising. Amen. Praise God. Thank you Jesus sa lahat ng bagay na nakakamta namin sa bawat araw. Nakakaraos kami sa maghapon. Lagi kami busog. Salamat Panginoon sa mga biyayang ito na naranasan namin sa araw-araw. Praise God. At lahat ng itong ginagawa natin pagbabasa at pagsishare ng salita na ipapuri at pagpasalamat sa Lord na nagbigay sa atin ng lahat ng pangailangan natin sa bawat araw. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ayun mga kapatid, kamusta na kayo? Ang ating verse of the day ay 1 Corinthians 12, verse 4 hanggang 6. Amen. Basahin natin. Iba't iba ang ma-spiritual na kaloob. Ngunit isa lamang ang espiritong nagkaloob ng mga ito. Amen. Ayun, lahat ng mga ginagawa natin, mayroong mga nagsishare, may nakikinig. At iba't ibang lahi yung ginagamit ng Lord para i-share yung mga kabutihan niya, yung salita niya, na pag natanggap ay i-share din natin sa iba. Amen. Glory to God. Salamat sa internet, salamat sa YouTube na kaaluan natin na i-share at na ibahagi yung mga salita ng Lord. Amen. Praise God. At isang espiritu ang nagkaloob ng mga ito. Glory to God. Verse 5, iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Amen. Talagang iba't iba ang paraan. Thank you, Jesus. Lahat yun ay papuri at pasalamat natin sa Lord na tayo buhay pa. Ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Verse 6, iba't iba ang magawain. Ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Amen. Ayun, salamat sa Panginoon na iba't ibang ay mga ginagawa natin, iba't ibang verse, pero lahat yun ay isang espiritu ang nagkaloob ang Panginoon. Amen. At isa lamang ating Panginoon, si Jesus. So, siyempre mag-iingat tayo mga kapatid kasi may nagsishare din na iba yung mga isinishare nila. Kaya dapat may wisdom tayo at karunungan. At magbabasa tayo ng Biblia. Hallelujah. Kasi ito hindi tayo maalis ng bahay, malaya tayo makapagbasa ng Biblia, ng mga Word of God para lahat ng ating mga naririnig sasalain natin sa salita ng Diyos sa Bible nga mga kapatid. Kasi nasa last days na nga tayo, marami nagsishare na nakabaliktaran ng mga sinisir ng Panginoon. Kaya kailangan natin mag-ingat. Itong lahat ginagawa natin ay paalala at paalala pa rin sa ating mga sarili para huwag tayo mailigaw. Hallelujah. Thank you Lord. 11 hanggang 13. Tapos 31. Ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Ayun, ang Panginoon ang nagpasya. Kaya lahat ng ginagawa natin to ay glory to God, papuri sa Panginoon. At siya ang nagsalita, binasa lang natin. Salamat naman doon sa nakikinig at may nakuha silang aral at pinamumuhay nating lahat nila. Ang pagnabangan din natin yung kasi pag narinig lang natin, hindi naman natin pinamuhay, wala din yung pakinabang sa atin. Kasi wala namang kailangan ng Lord sa atin, tayo ang may kailangan sa Panginoon. Hallelujah. Dahil sa biyayaan niya, sa pagmamahal niya sa ating lahat. Kaya itong mga salitang to ay tinagubilin sa atin. Itong mga paalala sa atin. Salamat nga sa Lord na may mga kasulatan siyang iniwan para babasahin natin at paalala sa ating sarili na ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, na mahal na tayo, nagkatawang tao siya, namatay sa krus para tayo ay tubusin sa ating mga espiritong kahangalan para bigyan tayo ng espiritong banal. Amen. Praise God. 12 hanggang 13. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nanatiling iisang katawan. Praise God. Maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Amen. Ayun, tayong lahat ay nag-iisa daw. Kaya kailangan natin makiisa sa Panginoon. Hallelujah. Kasi marami din yung mga wala sa Panginoon tapos gusto makipag-isa. Ay kaya mag-iingat tayo mga kapatid, lalo na sa huling araw na nga. Thank you, Jesus. Ayun, verse 31. Ngunit buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila at ngayon ituturo ko sa inyo ang landas na pinakamabuti sa lahat. Hallelujah. Tinuturo. Itong sinabi, ituturo. Si Pablo ang salita dito. Ngayon, binabasa natin para ituro sa ating mga sarili.
para maintindihan natin ang hangarin ng kaloob ng mas dakila. Ngayon, ituturo ko sa inyo. Ayun, ang kadakilaan ng Lord ay maalaman natin, maintindihan natin para ituro natin sa ating sarili una sa lahat at sa mga nakikinig din. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kaya napakabuti ng Lord. Itong mga sulatan na babasahin lang natin. Tapos ituturo natin sa una sa lahat sa ating mga sarili. Kasi kung nagsalita ka, nagturo ka, hindi mo naman nasunod, ay wala din yung pakinabang sa doon sa nagtuturo. Yung bagang dapat ipamuhay din. Turo ka ng turo, hindi mo naman sinunod, ayan, nanuno ka tuloy. Ayan, huwag magtuturo ng hindi mo sinusunod kasi manuno ka. Ang kasabihan nyo ng matatanda, mga kapatid. Thank you, Lord. Pero hindi na kasi tayo doon nakabase sa mga kasabihan. Praise God. Kasi ang sabi ng Lord, ang ating pakikinggan. Amen? Romans 12 verse 6 hanggang 8. Glory to God. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob. Ayan, lahat ay kaloob ng Lord. Kasi kung hindi ka naman pinagkalooban ng sipag at tiyaga para buklatin itong Biblia, lahat ay galing sa Panginoon. Wala din yung hindi ka makapagtsaya, lahat ay ginagawa natin para makatulong muna sila sa ating sarili, sa mga nakikinig. At lahat ng ito ay mapakinabangan natin at malugod ang Panginoon. Tunuturuan natin yung ating sarili una sa lahat at yung mga nakikinig. Amen. Praise God. Thank you, Jesus, sa lahat ng biyayang ito na naranasan natin. Lalo na sa panahon ito na may pinagdaanan tayong pandemic na nakakangarag. Tayo ay may kapayapaan pa rin dahil sa kaloob na ito ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa gandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos. Amen. Magpahayag tayo ayon sukat ng ating pananampalataya. Amen. Ayun, magpahayag tayo dahil nanampalataya tayo. Una sa lahat, ang pananalig at pananampalataya ang una natin makamtan, kaya tayo nakapag-share nito. Kasi kung wala tayo pananalig at mananampalataya, ay wala din yung pakinabang at wala din power. Kailangan manalig tayo. Dito sabi ng pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Kasi pag nanampalataya ka na, nanalig ka na, saka pa makakilos ang Panginoon. At saka pa magkaroon ng power din yung salita ng Lord na isishare natin. Una sa lahat, makita din ng ating kapwa sa ating pamumuhay na ay yung nanampalataya siya kaya siya ay naging tao, hindi na siya nangangarag. Yung patunay ba sa ating sarili mismo, talagang napakabuti at napakadakila ng Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. 7. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo, magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Hallelujah. Yung pagtuturo, kailangan huwag kang turo ng turo. Ikaw na muna ang nakasunod doon sa tinuro. Kasi pag hindi mo pinamumuhay, hindi din nakakalugod sa Panginoon. Marahil yung mga nakinig at sinunod nila, makatanggap sila ng pagpapala. Tayo na nagturo, hindi naman natin pinamuhay. Hindi wala tayong natanggap. Tunay, kailangan ay ang salita ng Lord ay paikot-ikot lang. Kailangan natin maunawaan, maintindihan, turo tayo ng turo para tayo ay matuto din. Una sa lahat, yung turo ng turo ay nanuno, patuloy, hindi mo sinunod. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpalakas ng loob. Siyempre kasama ng labas ng pagmalakas loob mo, pati labas mo malakas. Kung nagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Ayan. Magbigay. Pwede man lahat. O lahat na. O mapagbigay ka, magkaloob ka, mag-share ka. Lahat yun. Unlimited. Wala ka namang puhunan o babasahin mo lang. Isishare mo sa iyong kapwa at ipamuhay mo din at malulugod ang Lord. Bibless ka na. Hindi ka lang makapagbigay spiritually, physically, makapagpalakas ka ng Lord ng kapwa mo at ng sarili mo. Amen. Praise God. At makapag-abot-abot ka rin financially ng maliliit na bagay. Papuri sa Lord yun. Ibig sabihin, nampalataya ka, nagkaroon ka ng blessing. Naging blessing ka sa iba. You are blessed to be a blessing nga. Sabi ng Panginoon eh. Una sa lahat, ang Lord ang blessing sa atin. Amen? Kasi ng loob, kung magbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Hallelujah. Ayun, buong puso. Papuri sa Lord kasi sa Kanya naman galing yun. Amen. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung paggawang-gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Hallelujah. Ayun, buong galak daw. Praise God. Buong galak kasi pag lahat ng ginagawa ang papuri sa Panginoon, ang galak na galak talaga ang puso mo. Napakabuti ng Diyos. Binigyan ka niya para makapagbigay ka. O, di nagalak ang puso mo. Napuri mo siya. At napuri ka niya. Praise God. Ayun yung pinupuri na tayo ng Panginoon yung pagka
bigay na tayo ng maliliit na bagay. Pero ang Lord ay napakabuti. Lahat ay binigay niya, pati buhay natin, bigay niya yun. Praise God, hallelujah. Hindi ang taong pumupuri sa sarili ang katanggap-tanggap, kundi ang taong pumupuri sa Panginoon. Amen? Ayun, 2 Corinthians 10:18. Hindi daw katanggap-tanggap pumupuri sa sarili. O nga naman, makakasar kaya yung puri ng puri sa sarili. Aray, sabihin natin. Pero pagka pinupuri mo ang Panginoon, pupurihin ka niya. Oh, praise God. Ayun. Pagka yung nakapag-share ka na, pinatatag ka ng Lord, papuri yan. Pinupuri ka ng Panginoon. Hallelujah. At katanggap-tanggap ka na. Sabi, hindi taong pupuri sarili ang tanggap-tanggap, kundi ang taong pinupuri ng Panginoon. Isipin mo yun. Pag pinupuri mo ang Panginoon, abay, grabe magpuri ang Lord. Isipin mo, walang-wala ka kapag bigay ka ng kunting bagay sa minsan malaking bagay nga. Dahil tumanggap ka sa Panginoon, dahil pinuri ka niya. Praise God. Ayun yun, mga kapatid. Praise the Lord. Oh, ano bang bibigay mo? Wala ka nga din. Mula sa wala, binigyan ka ng Lord. Di magbigay ka. Pag nakapagbigay ka na, pinupuri ka na ng Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Ito yung nagsishare tayo ng Word of God. Nakapagbigay tayo ng lakas ng loob. Sabi nga, ang magpalakas ng loob daw. Wala namang ibang makapagpalakas loob sa atin. Kundi ang maisip natin na mahal tayo ng Panginoon. Pinagpala niya tayo. Yung subaybayan tayo, binibigyan tayo ng kanyang espiritu, yung mga kaloob. O isipin, napakabuti ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Lord. Ayun palang maalala natin na gaano tayo kamahal ng Lord, tinubos tayo ng kanyang banal na dugo, hindi ng kung ano lang. Ay talagang lalakas na ang loob mo. Praise God. O, Romans pa din. Roma 12 verse 6 and 8 yun, tapos 12. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Amen? Ayun. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Pag may pag-asa ka na sa Panginoon, may galak ka na. Tapos magtiyaga ka na din. May tiyaga ka na. Si Jesus nga nagtiyaga. Hanggang sa may pako sa krus ng mga halimaw na ating mga ninuno, ay nagtiyaga siya. O, kaya tayo naligtas. Sa inyong kapighatian, ayun, grabing kapighatian ang dinanas ng Panginoon. At palaging manalangin, isipin mo yun. May pako na siya sa krus eh. Ang pinalangin pa niya nagpako sa kanya kasi hindi daw nila alam kanilang ginagawa. Abay, oo nga. Hindi nga naman nila alam kanilang ginagawa. Alam ng Lord na hindi nila alam ng gawa nila. Kaya pinanalangin pa. Isipin mo yun, nakapako na siya sa krus. May korona na siyang tinik. Ipinanalangin pa rin yung mga nagpapako sa kanya. O, si Lord lang ang makatagawa nun. Kasi siya ay dakila. Amen? Hindi naman natin kaya yun. Solo naman niya yun. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. Ayun, Roma pa rin, 4 and 5. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman kahit na tayo'y marami, mabuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Bahagi daw tayo ng isa't isa. Ay kung yun naman ka isa't isa mo ay madami, tapos hindi mo kabahagi, edi umangat-angat at bumahagi ka sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kompleto magturo ang Lord. Isipin mo itong Romans 12 verse 12. Ako'y blessed na blessed dito mga kapatid kasi si Jesus ang gumawa nito. Nagalak siya. Hallelujah. Dahil sa kanyang pag-asa, nagtiyaga sa kapighatian at palaging manalangin. Isipin mo, nakapako na siya sa krus. May korona na siyang tinik. Tapos putuloy ang panalangin niya dun sa mga taong nagpapako sa kanya. Ay, isipin mo yun. Napakabuti ng Lord na naiiyak ako dito mga kapatid sa birthday ko. Tuloy ang panalangin niya doon sa mga taong nagpapako sa kanya. Hindi nung makagawa nun ang Panginoon lang. Kaya siya talaga ay napakadakila. Praise God. Hallelujah. Sino nakapako na may koronang tinik, tuloy ang panalangin niya sa Father God in heaven. Napatawarin daw yung mga taong yun kasi hindi daw nila alam kanilang ginagawa. Hallelujah. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako'y nakapagsalita ng iba't ibang wika higit kaysa inyo, sabi ni Pablo. Hallelujah. Pasalamat daw siya. Ngunit sa pagtitipon ng iglesia, mas gusto ko pang magsalita ng 5 katagang maunawaan at makapagturo sa iba kaysa libu-libong salitang wala namang nakakaunawa. Ayun yung speak in tongue daw mga kapatid. Nasabi nga nung may nagsabi sa akin, pag gusto ko daw mag-speak in tongue, sabihin ko lang daw lalalala. Tapos bababa daw yung Holy Spirit. Natawa naman ako doon. At mamukha kang buang lalalala ay ang Holy Spirit, bumababa yun. So gusto niyang babaan, alam niyo yung naman ng puso, hindi pinapractice yung pagbaba ng Espiritu. Amen. Kasi ang Espiritu ng Lord na sa atin na yun, hindi yung bababa o tataas. Praise God. Hallelujah.
Hindi tayo kailangan maglalalala pa hanggang magtirintas ka nang wala kang buhok. Thank you, Jesus. Gusto pa daw niyo magsalita ang libang kataga na maunawaan ng pagtuturo kaysa libo-libong salita wala namang nakaunawa. Amen. Oo, kasi ang Lord daw nakaunawa ng spirit in tongue. Ay, kaya magsalita naman tayo. Isip nga lang natin, alam na ng Lord. Mga kapatid, huwag kayong maging isip bata. Ayan. Kasi marami talagang tatanda, isip bata pa din. Aray. Maging tulad kayo ng mga batang walang muwang sa kasamaan. Ngunit maging tulad kayo ng matatanda sa inyong pangunawa. Ayan. Ay, mga bata daw, walang muwang sa kasamaan. Pero pang tatanda na, ang gagaling sa kasamaan. Pero walang muwang pag sa kabutihan. Ay, naku po, Panginoon ko. Hallelujah. Ayun ang masaklap. Mga kapatid daw, huwag kayong maging isip bata. Maging tulad kayo ng mga batang walang muwang sa kasamaan. Buti pa mga bata, wala talagang muwang sa samaan. Pero may mga bata naman na talaga naman. Purihin ang Diyos. Ngunit maging tulad kayo ng matatanda sa inyong pangunawa. Ayun. Malinaw mga kapatid. Kasi mayroong mga matatanda na walang pinagtadaan. Ay, so, idugtong na rin natin. Job 32 verse 9. Kaya kahit mas bata yan, kung alam salita ng Lord, ay pakinggan natin. Matanda ka, walang katandaan. Wala, hindi naman ibig sabihin doon na bastusin natin ang tatanda. Kompleto magpalala ang Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ngunit hindi dahil matanda na may pangunawa, hindi dahil may edad na alam na ang tama. O, tama. Ayun. Job 32 verse 9 yun, mga kapatid. Mayroon tayong tatanda na walang pinagtandaan. Aray. Aba, ay matandaan ako, may pinagtandaan ako. Thank you, Lord. Hallelujah. Dapat may pinagtandaan tayo, pang tandaan. Thank you, Jesus. At lahat talaga ay kumpleto magturo ang Panginoon. Kahit mas bata sa'yo, tulad si Jonathan, hari yung tatay niya, pero may pagkainggit at may pagkaisip bata. Kaya nanindigan si Jonathan kahit hindi siya lumaban sa tatay niya. Gumawa siya para maligtas si David. Sa ating maunang pinag-aralan, mga kapatid, 1 Samuel, praise God. Kaya napakabuti ng Diyos. Kaya siyempre dahil si Jonathan kasaksama ng tatay niya, napahamak din siya nung pinarusahan ng kaaway ni David. Praise God. Napunta tayo tuloy doon. Amen. Praise God. Pero ang Diyos ay mabuti. 1 Corinthians pa din, mga kapatid, 15 verse 33 and 34. Huwag kayong paluluko. Ayan, huwag daw tayong paluluko. Hallelujah. At huwag yung taning manloko. Ang masamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Ayun, masama daw. Huwag naman tayo isipin masama iba, tayo mabuti. Wala kang mabuti kundi ang Lord lang. Magpakatino kayo, aray. At talikuran ang pagkakasala. Ang iba sa inyo hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Ayun, sabi ni Pablo, kasi noong mga panahon yun doon sa lugar na hanggang ngayon may mga taong ganito, mga kapatid. Kilala daw ang Lord, pero walang pinagtandaan. Kompleto magpalala ang Lord. Binasa lang natin. Ibig sabihin, may nangailangan nito at una tayo. Siyempre, kailangan natin to. At minsan, nawawala tayo sa hulog ba kung baga sa mga kapatid. Thank you, Jesus. At huwag kayong paluloko daw. Ang masamang kasama ay nakakasira daw sa mabuting pagkatao. Thank you, Lord. Kahit tayo masasama, pinakasamahan tayo ng Lord nung siya nagkataong tao. Kaya tinuruan tayo maging tao. Thank you, Jesus. Magpakatino daw tayo. Magpakatino kayo, tikuran ang kasala iba sa inyo. Hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Ayan. Salamat sa Panginoon na yung iba daw sa inyo hindi pa kilala ang Diyos. Tama. Thank you, Jesus. Di ngayon pag narinig natin, kilalanin na natin. Sumunod na tayo habang may panahon pa. Kasi pagka wala tayo sa daigdig na ito, ay wala na yun. Tapos na. Kailangan buhay pa tayo, tumulad tayo kay Abraham na nanalig siya sa Panginoon. Doon isama na din natin, pinalala ng Lord. Galatians 3:9. Kaya't naman pagpalain ang mga sumasampla tulad ni Abraham na sumampalataya. Ayan. Buhay pa tayo, manampalataya na tayo tulad ni Abraham kasi pag patay na, wala na yun. Doon na yun sa Lucas 16 verse 21 hanggang 31. Ayun. Wala na doon si mayaman. Kaya hindi na siya makatawid. Kaya kailangan buhay pa lang tayo. Maniwala na tayo. Amen. Praise God. Ayun. At dito tayo magtatapos mga kapatid sa pinagsimula natin. 1 Corinthians 12 verse 4.
Basahin natin. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit isa lamang ang espiritong nagkaloob ng mga ito. Hallelujah. Tuloy na natin hanggang 6. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Amen. Iba't iba ang mga gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Ayun. Isa ang Diyos na kumikilos sa atin. Praise God. Kaya naway isa lang talaga. Kasi yung Diyos dito sa lupa ay napakadami. Hallelujah. Thank you Lord na ang Diyos na buhay at kapangyarihan ng bansang Israel ang ating Diyos na kumikilos sa ating lahat. Amen. Yan, doon tayo nagtatapos mga kapatid. Naway may naunawaan tayo dito sa ating pinagsiran na salita ng Lord. At patuloy na ang pagpapala ay maranasan natin sa bawat araw. Amen. Glory to God. Thank you Father God in heaven. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Amen. Glory to God. Thank you Jesus.